pangyayari? Ha? Paki-comment dyan. Ano na ba ang mga kaganapan sa ating bayan ngayon? Ano ba ang mga nangyayari? Ano ba ang mga natuklasan? Ano na? Gobyernong ito. Ano na? Ano na ba ang nangyari sa ating bansa ngayon? Maraming mga balita. Oh my golly. Ang daming mga balita. Di ko na alam kung ano ang ating ibabalita dahil sa sobrang maraming nagaganap ngayon. Kagabi. Oh my goodness. Ang daming nagaganap. Ano na? Live tayo ngayon sa YouTube channel natin sa Donmar TV. At hindi ako makapagsalita sa mga andaming nangyayari ngayon. Oh my golly, what's happening to the world? Paki-restart nga itong phone ko kasi parang naghahang yung aking phone. Oh. Ano na ba ang mga nangyayari? Okay? Ano na ba? Ano na ba ang mga nangyari? May viewers na ba tayo? Alam nyo, ang daming nangyari kagabi. Ang una nating pag-usapan ngayon ay itong revelasyon ni former President Duterte na ito raw si Presidente Bongbong Marcos, ang ating presidente ngayon sa Pilipinas, ay number 1 sa listahan ng PIDEA nung time ng ating former President Duterte. Number 1 sa anong listahan yan? Number 1 sa anong lista? Number 1 sa anong lista? May nag-comment na si Boy Singot Marcos. Boy Singot here! Ano na ba ang nangyari? Yan lang naman ang revelasyon ni former President Duterte kagabi na nawindang ang buong Pilipinas sa natuklasan, sa sinabi. Number 1 sa listahan si PBBM, hindi sa survey, pero sa PIDEA. That's ayon kay Duterte sa panahon niya. At may sinabi pa si Duterte na bangag raw itong si former president, bangag raw itong si PBBM. Oh my goodness. Good day, Donmar. God will shower our country and good governments. To God be the glory. Hi, Ma'am Nelsky. Good morning, Sir Donmar. Ayan, nandito yung ating isang moderator na si Ma'am Nelsky. Grabe guys, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari kagabi. Ang dami. Talagang walang filter. Sinabi ni former President Duterte kung ano ang nasa isip niya. So, isa pisting yawa na good. Kaya nga, nalilito ako ngayon kung paano ako mag-start dito sa aking vlog. Nakakashock. Kagabi ko pa ito, grabe, ang dami kong pinanood na mga balita na no filter talaga. Nananawagan pa itong si former President Duterte sa AFP at sa PNP. Nahuhulihin itong mga buaya dyan sa gobyerno natin dyan sa Kamara. Yan, grabe yung mga revelasyon ni Duterte. Pag-usapan din natin ito. Himay-himayin natin lahat ng mga kaganapan. At meron pang isa. Former President Duterte nagdeklara, posibleng magdeklara, nagbabantang magdideklara ng independence sa Mindanao. So meaning, masiseparate na itong Mindanao at itong Luzon. Paano na yung Visayas? Dahil hindi na, marami na sa ating mga kababayan, hindi lang mga sa taong bayan, itong mga former government officials natin, hindi na nagustuhan itong mga galawan dito sa
Kongreso, yan na People's Initiative na siya, plano nila. Mayroong mga leak yan. Kaya ito, galit na lahat. Ha? Kaya, napasabi ni Duterte na kumiwalas na tayo sa Mindanao, magdeklara ng independence. Hati na. Ay, nako. Kayong mga audience ko ngayon, napanood nyo ba lahat yon kagabi? Kasi, grabe, ang daming mga pangyayari. Masilimuot na ang panggobyerno natin. Parang lumihis na ang mga plano ng mga itong nasa pamalaan. Dapat ituwid ito para maayos para sa taong bayan. Okay. Itong mga i-discuss ko ngayon, ito yun lang yung mga highlights sa mga pangyayari, no? Present si Basti Duterte, present yung mga vloggers, if I'm not mistaken, nandun si Banat Bay, nandun si Badong Aratiles, nandun si Aimee Marcos, awkward yan, nandun si Aimee Marcos pero binabanatan ni PBBM binabanatan ni Duterte si PBBM, nandun si VP Sara. Matindi yung mga sinasabi ni Basti Duterte at ni Pulong Duterte. Nandun rin si Vic Rodriguez, dating kasamahan ni PBBM. Ito yung mga tao na hindi na nagustuhan. So obviously, nandun si Salvador Panelo, Atty. Harry Roque. Grabe, ang dami. Ito ay kasabay ng anong tawag doon sa rally nila doon sa Manila? Kick-off rally ni PBBM. Sinabayan pa, pero until now, hindi ako makarecover sa sinabi ni Duterte na meron tayong presidenteng ikaw na, Maharlika ang magsabi. Grabe. Davao Ragyud ang perting isuga sa tibuok Pilipinas. Correct. Ma'am Nelsky, di ako makatulog habang nanood sa live ng Davao. Grabe, parang maiyak ako. Or parang iwan ko, di ko ba ko maintindihan sarili ko, Sir Donmar. Yes, tama ka, Ma'am Nelsky. Kasi at that, gusto ko sana pumunta sa Davao kasi may mga invitations eh. Pero, meron kasi akong sanggol, bata. Hindi namin maiwan-iwan eh, yung aking baby eh. Kasi ang maliit pa yung baby ko. Kaya nanood na lang ako ng mga live kagabi. Nandoon naman si Willie Revillame, nag-perform sila. No, naiyak pa tayo noong candle lighting, di ba? Pero nung tumuntong na sa entablado si Duterte, doon na nagsimula ang init. Grabe. Natulala talaga ako. Kasi kagabi, pinahinaan ko lang yung video kasi magising nga yung aking baby. So, hina lang. Nag-earphones lang ako. Doon, grabe. Nawindang talaga ako, guys. Excuse me. Pero, grabe. Walang filter. Diretso. No? Sabi pa nga nila, parang si Tatay Digong ay napuno na sa mga pangyayari. No? Hindi na niya talaga kaya na iwanan ang taong bayan sa mga ginagawa ng mga some of our government officials, no? Joan Dionisio, naniniwala pa din ako kay Tatay Digong. Siya ang presidente. Dapat lang. Kasi kitang-kita naman sa kanyang mga actions, di ba? Na tunay siyang nagserbisyo sa taong bayan. Kaya, until now, yung trust rating ng ating Pangulo is very high. Very high. Iba ito. Opposite talaga itong si Duterte sa mga politiko, na mga pasawayng politiko ngayon na puro lang salita. Di ba? Iwas pusoy ka lang, Donmar. Okay lang. Walang problema sa iwas pusoy na sinabi mo. Basta ako, naniniwala ako kay Tatay Digong. Lahat ng mga sinasabi niya, tunay yan at totoo. Kagaya lang yan ng ating channel na kung ano ang makikita natin, doon lang tayo magre-react at patas lang tayo. Okay? So, marami tayong pag-usapan ngayon. Morning, Sir Donmar, DDS forever sa Kalam. Yes, Sir Giovanni, good morning po. Okay? So, simulan na natin. Pero bago natin ipapakita yung video na ito, bago natin ito i-react at
magko-comment dito sa mga sinasabi ng ating Pangulo at sa iba pang mga okay? Help me muna na i-like at okay, ayan. Ayan. Sorry, nawala yung sound. Akala ko na Okay na ba? Okay. Nawala yung sound. Okay. Ayan. So, simulan na natin. Okay? By the way, nawala ba yung sound? Paki-like and share na lang sa video na ito and subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Nawala na bang audio? Like and share. 1, 2, 3, go. And subscribe, follow Donmar TV. 1, 2, 3, go. Ayan. Akala ko nandun ka rin, Sir Donmar. Hindi nga ako nakapunta eh. Hindi ako nakapunta. May sound na ba? Okay na? Okay. Okay na. So, let's start sa ating commentary. Okay. Let's play the video. Wala na naman ho dito. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Tinuturo rin ni Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Lisa Araneta Marcos na nasa likod umano ng isinusulong na reforma sa gobyerno. May unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Grabe. May drug addict tayo na presidente. Okay. Yun ang pinaka-highlights kagabi. Sinabi ni Duterte, bangag si PBBM noon. Hanggang ngayon, presidente na siya, bangag pa rin si Presidente Bongbong Marcos. Meron tayong presidenteng adik. Yan ang sinabi niya. Now, what does this mean? Sa simulat sa poll, ang sinabi ni Duterte tungkol dyan, consistent siya sa mga sinasabi ni Duterte. Nung panahon ng kampanya, sinabi na niya yan sa taong bayan na itong si BBM ay may bagahe. Ngayon, na almost 3 years nang nanunungkulan bilang presidente itong si PBBM, sinabi na niya na naman ni Duterte. Okay? This is very controversial dahil nga merong vlogger na itong si Maharlika na laging nagsasabing polboronic, si BBM ay ganito, ganyan, may video, ganyan, di ba? So,
we are connecting the dots here. Yung sinabi ni Maharlika na may source siya na ganon ganyan, alam rin ni Duterte na ganon. Ang tanong, bakit alam ni Duterte, yung ating former president natin, na si Bongbong Marcos ay isa sa mainit na listahan ng PIDEA. Oh. He is the president. Dating administrasyon. He has all the resources. Meron siyang mga intelligence. Oh. Nakikita niya ang pangalan ni Bongbong Marcos. Kaya, nung panahon ng kampanya, ayaw niya talagang suportahan si BBM bilang presidente. Yan ang unang rason nung panahon ng kampanya na ayaw niya. Di ba? Kung matatandaan natin. Kasi, noong 2016 nang nangampanya itong si Duterte, he is fighting against these illegal drugs. Di ba? Kung matatandaan natin, yan ang campaign, niya. Yan ang campaign slogan niya na ito yung una kong gagawin. Within 3 months, susugpuin ko lahat itong mga, lahat ng mga ito. Di ba? Itong bawal na gamot na ito. Oh. So, hindi naman siguro nasa tono na ikaw ay nang kampanya sa fighting against this illegal na gamot na ito, nasusuporta ka sa isang running for president na gumagamit rin. Di ba? So, hindi siya maganda. Kaya hindi niya kinakampanya. Pero may respeto lang kasi siya kay VP Sara. Kasi kasi itong kampo ni PBBM, nakipag-alyansa kay VP Sara. Di ba? Maraming nagtatanong, walang boses o meron na? Okay na. Okay na, meron ng boses, di ba? Oh. So, maraming nagtatanong, noong panahon na nakipag unit team itong si VP Sara, alam ba ni VP Sara na itong si Presidente Bongbong Marcos na gumagamit si PBBM? Yan ang maraming tanong bakit raw nakipag-alyansa si VP Sara na alam niyang may bagahe itong si PBBM? To tell you frankly, itong si VP Sara yung ating Vice President ngayon, when she was still a mayor in Davao, no? At presidente itong si Duterte, hindi sila nag-uusap. Yan kasi ang nakagandahan dito ng ating Duterte family, no? Hindi yan nag-uusap sila na ganito yung gawin mo. Hindi ba kagaya ngayon ng administrasyon na meron silang mga secret na mga di natin alam kung ano yung kanilang pagpupulong, kung anong plano nila sa bansa. Pero itong si Duterte, ang tatay, hindi ito nangingialam ng trabaho ng anak. At itong anak naman at si VP Sara, hindi ito nangingialam rin sa trabaho ng kanyang tatay sa Malacanang o nagpabida ba doon sa Malacanang. Hindi ito kagaya ng pamilyang Marcos ngayon. Okay? That's why itong si VP Sara, walang kaalam-alam si VP Sara tungkol sa background ni PBBM. Kasi walang intelligence si VP Sara when it comes to the nationals. Wala siyang kaalam-alam. Si Duterte may alam yan. Ikaw ang presidente ka, alam mo lahat kung sino yung mga politiko na gumagamit. Pati yan ngayon si PBBM, he has all the intelligence. Si PBBM, alam niya lahat yan. May intelligence yan si PBBM. Kaya nga, dito ko na nako-connect nung sinabi ni Attorney Harry Roque na si Bongbong Marcos, pag-aralan niya ang pagbalik ng ICC. Di ba? Kasi alam niya, anytime, meron ding itong intelligence siguro si PBBM na anytime sasabog itong si Duterte. At ito na nga, sumabog na si Duterte. Diba? Nako-connect ko na. At remember, merong isang vlogger na inexpose niya
si Duterte at si Vic Rodriguez, di ko lang matatandaan kung saang lugar yun, sa Singapore siguro yon o Hong Kong ba yun, na nakita si former President Duterte at si Vic Rodriguez sa iisang hotel. Hindi man magkasama pero sa iisang hotel. Na nagdududa ang taong bayan na baka may nag-meeting-meeting na sila. Sa mga pangyayari. Di ko lang alam ito ang akin lang ay na-connect ko lang. Kasi present si Vic Rodriguez dito sa rally na ito. Di ba? I don't know lang if sino yung vlogger na nag-expose doon. I forgot. Basta I think si Jojo Connect TV, siguro yon, na nandun si Vic Rodriguez, nandun rin sa si Duterte sa isang hotel, ha? This is outside the Philippines. So nagdududa tuloy sila kung baka meron yung mga meeting. Bakit tawa-tawa ka pa ngayon? Tatawa talaga ako. Sino bang pinariningan mo dyan, Catalina Dalmasyon? Di ba? So, this is, ako nakapagbitiw na ng salita itong si former president natin. Tungkol dyan kay Bongbong Marcos. Sa aking sarili naman, no? Kung sabihin nyo, Don Mar, totoo ba to? Itong sinabi ni former President Duterte? I will say na 85% sa sinabi ni Duterte, totoo yan. 15% lang ang masasabi natin hindi siguro totoo. Di ba? Kasi kung ikaw yung presidente, you have all the source sa intelligence. Nag-mention na ng PIDEA itong si Duterte. Na nasa listahan. Ngayon, nakita ko ngayon, latest ngayon lang, kanina, nagpalabas na ng statement ang PIDEA na wala raw sa listahan si Presidente Bongbong Marcos. Wala raw sa listahan. Di ba? So, maraming naniniwala, si Duterte pala, sinungaling yun. Sinisiraan lang si Bongbong Marcos doon. Remember, ang PIDEA ngayon, at ang PIDEA noong panahon ni former President Duterte, magkaiba yon. Ang PIDEA ngayon, syempre, to be safe, hindi nyo talaga ipapahamak ang presidente. Di ba? PIDEA ngayon. Yung panahon ni Duterte, siguro, hindi natin alam. Baka iba na yung mga officials doon yung mga nagtatrabaho sa PIDEA. Kasi wala naman akong alam dyan sa PIDEA kung sila pa ba rin, yung mga tauhan. Pero, yung PIDEA natin yan ngayon, hawak yan ng the umbrella sa ating administrasyon. Alangan naman ipapahamak mo ang sarili niyong presidente. Hindi talaga aamin yung PIDEA na yan. That's the way I saw it. I see it sa sa sitwasyon na yan. Pero nung panahon ni Duterte, yung PIDEA talaga, ibibigay talaga kung sino yung nadyan sa listahan. Di ba? So, I would say, kasi wala pa namang exact na merong ebidensya na nandun talaga yung listahan, bigyan natin konting chance si presidente natin. I should say na 85% sa sinabi ni Duterte tungkol sa bangag issue na yan, is totoo. 85%. 15%, that's to be figure out natin. Okay? So, 85-15. Yun ang aking opinion tungkol dyan. Okay? So, let's continue. Pre-react tayo. Para wala tayong mamimiss na na sinabi. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Itong prayer rally
itong prayer rally sa kabila naman sa Luzon is the kick-off rally. Binabatikos nila itong prayer rally na ito. May ganyan bang prayer rally na si Duterte is nagmumura? O binatikos nila ngayon. Ito yung problema sa atin eh. Tinawag nila itong prayer rally. Ngayon binabatikos nila dahil bakit yung tinawag na prayer rally nagmumura yung mama raw si Duterte. Ngayon, sabihin ko sa inyo, mas tinututukan nyo pa itong issue ng yung prayer rally na yan. Mas hindi nyo tinututukan kung ano talaga what's happening on the ground. What is being exposed during the prayer rally. Ano ba ang sinabi ni Duterte? Yun ang tutukan natin. Bakit kayo, yan ba ang prayer rally? Prayer rally, nagmumura? Yun ang focus ninyo kasi mahirap na kasing ipagtanggol ang inyong presidente. Mahirap na itanggol, no? Kaya doon na lang kayo babanat sa word na prayer rally, na parang hindi prayer rally. Now, let's focus kung ano yung mga laman dyan. Sino yung mga nag-speech na mabibigat? The confidence to harap madlang people, to harap the taong bayan na yun ang mga nangyari. Di ba? Focus on the issue. Let's focus on the issue. Huwag nyo linlangin ang taong bayan. Okay, let's continue. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit napipilitan na umano siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, big respect to Duterte. Bakit? Nung sinabi niya hindi First Lady Liza Araneta Marcos, Martin Romualdez, BBM, hindi nyo kami kalaban, kaming mga Duterte, hindi nyo kami kalaban. Kasi kung kalaban nyo pa itong si Duterte, itong mga Duterte, no? Talagang nung panahon pa ng kampanya, binira na niya ng binira ito. 'Di ba? Pero isang beses lang bumira si Duterte. Nung sinabi lang niya na meron tayong running presidential candidate na gumagamit, may bagahe. Yun lang naman ang sinabi niya. Okay? Ibig sabihin, binigyan lang niya ng hint ang taong bayan doon. Okay? Pero ang dami pa rin. Ako, I thought former President Duterte, part lang yon sa kanyang campaign strategy or sino bang kinakampihan ni Duterte at that time, si Bongo ba? Sino ba yung nag-run? Di ba? Pero, at the end of the day, laki ang pagsisisi ko. Nabudol talaga tayo. Sana noon pa naniniwala tayo kay President Duterte. Walang sinasabi itong mamang ito na hindi naging totoo. Kaya nga, kahanga-hanga eh. Di ba? Nung panahon ng kampanya, nung sinabi niya ito, sana noon pa naniniwala tayong lahat. Pero hindi tayo naniniwala. Kasi sa ating part, nalilito tayo dahil si VP Sara nakipag-alyansa rin kay PBBM. Di ba? So magulo yun at that time. So ito, ngayon, na talagang... Okay, let's continue. pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Si Duterte ang nagsabi niyan may ebidensya. Siya mismo nakakita sa PDEA. Yang mamang yan, hindi yan basta-basta na magbigay ng revelasyon na walang ebidensya. Okay? Hindi ito marites. Hindi ito hearsay. Meron siyang ebidensya. Sige. Pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Grabe. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Nandun yung pangalan ni PBBM. Klaruhin ko lang yan
Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Actually, itong video ng GMA, putol-putol na ito. Ito, kinuha na lang nila yung mga highlights. And magaling rin para yung ating commentary dito magiging maiksi lamang. Yung highlights ang ating bigyan ng reaksyon, okay? Kaibigan tayo, ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Anong ibig sabihin ni Duterte doon? Dahil sa mga galit na kasi itong si former President Duterte kay PBBM. One of the reasons bakit nagalit ito siya, kasi hindi man lang niya sinita ang itong pinsan na si Romualdez, yung mga ginagawa ni Romualdez ngayon. Ito yan analysis ko yan at sa pagkakaalam ko ganun ang takbo nito. Galit siya dahil pinabayaan lang yung mga issues na dapat makialam sana yung presidente. Dati naman lagi naman natin yung binivlog dito sa aking channel, di ba? Na si Duterte at na itong si PBBM ay tahimik laman, safe yung ginagawa. Ngayon, kapag patuloy mo na gagawin ang ganyan, Mr. President Bongbong Marcos, hindi namin alam kung itong si PBBM at itong si Martin Romualdez, baka kasabwat ito sa kanilang mga plano. Okay? Hindi natin alam. Kaya nga, itong si Duterte, sabi niya, kung patuloy mong gagawin yan, na hindi mo sisitahin ang mga ginagawa ni Martin Romualdez, baka kasabwat ka ngayon. Baka magaya ka ng tatay mo na si Ferdinand Marcos Sr. na pinalayas sa Malacanang. Yan ang klarong mensahe dyan ni Duterte. Kasi kung ang taong bayan na ang masunod, kung ayaw na sa inyo, mapipilitan na namang. Remember, while he is doing his speech last night, nandyan si Amy Marcos at si VP Sara sa harap. Awkward nga Very awkward kagabi, di ba? Sino yung nakakita kagabi? Very awkward. Play. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Pero, in fairness to Duterte, kinikilala pa rin niya itong si PBBM na kaibigan niya. Kaya nga, siya, hindi niya kaagad binanatan si PBBM dahil kaibigan sila. Pero ngayon, nafe-feel na nila na sobra na talaga. Di ba? Again. Sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Sabi pa niya ayaw kong mangyari sa iyo yan. So meaning si Duterte, kinikilala pa rin niya na kaibigan ito. 'Di ba? Ayaw kong magaya ka ng tatay mo. Dahil kaibigan kita. 'Di ba? Manong paraan. Divide din ang nagmamakaawa. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Binanggit ni Duterte ang tungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan. Dito kasi nagsimula yan People's Initiative. Nagpapirma. Signature campaign. Ito yung bago kong natuklasan kay Martin Romualdez. Hindi pala inamin ni Martin Romualdez na siya yung may pasimuno dito sa signature buying na itong People's Initiative. Pero natuklasan ni Chiz Escudero
December 11, the date is December 11 na mismo si Martin Romualdez ang nagsabi tungkol dito sa People's Initiative. May sinabi siyang tungkol dito sa constitutional change na ito. December 11. Nakukonect na nila. Ha? Hindi siya umamin ngayon, pero nung December 11, nag-mention siya about People's Initiative na parang trabahuin nila, ganun, ganyan. That's on record sa video. Oh, huli ka ngayon, Martin. Ha? Tapos ipinagtanggol pa ni Salceda. ng People's Initiative. Wala raw nakikitang problema ang dating Pangulo sa kasalukuyang konstitusyon. Ikinagalit niya ang mali umanong paraan para makakalap ng pirma para sa People's Initiative. Ito yung isa sa mga reasons na galit na itong ating former President Duterte. Ito mga pirma na ito. Ha? Itong mga People's Initiative na kagagawa ng Kongreso, hindi ito kagagawa ng taong bayan. Nagpapakalat sila dito. Dito galit itong ating former president. Na may kapalit umanong pera. Banta niya kay Pangulong Marcos kung ipagpapatuloy ang People's Initiative, baka raw magkaroon ng gulo. Ito ha, klarong-klaro ha, ang speech, kasi ma-misquote ninyo si Duterte sometimes eh. That's why itong ating channel dito sa Donmar TV, gusto ko ipapaliwanag ko, i-elaborate ko, i-exaggerate ko yung mensahe para alam nating lahat. Ha? Ang purpose nitong prayer rally na ito, ha? Baka baka ibahin nyo ng isip dyan ng iba, ng mga tambaluslos vloggers dyan. Ang ibig sabihin ng prayer rally na ito, kapag patuloy itong PI na ito, kapag patuloy itong signature buying na ito, mapipilitan silang kontrahin itong gobyerno na ito. Oh, yan ang punto. Kaya nananawagan nga sa AFP at sa PNP si Duterte. Huwag ninyong protektahan yung mga congressman na yan at ang mga itong isang pamilya lang. Ang protektahan nyo ang taong bayan. Magserbisyo kayo sa taong bayan, hindi sa mga politiko na ito. 'Di ba? Kaya sabi niya, hulihin. Kung sa tingin ninyo, binababoy na ang ating bayan. Mabigat yan. Okay? Ako, naaawa rin ako sa PNP at sa AFP kung paano nila ito i-take ha, because they are under the shed of the administration. Sa ginawang to ni Duterte, masasabi ko, nanganganib ito ngayon si former President Duterte. Kaya nga, believe na believe ako sa bravery ng ating Pangulo. He is very brave. Itong ginawa niya sa Davao kagabi, grabe ito, mahirap to. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, sumabog na sa galit itong mamang to. Sumabog na talaga. Anytime, pwede na siyang anytime ha, pwede siyang ipapadakip ng Pangulo sa mga sinasabi ni Duterte. Oh, pwede siyang i-consider na enemy of the state kung merong mga i-misquote itong si Duterte. Kung i-misquote, pwede siyang lagyan ng ganyan. Ha? Sumabog na siya sa galit sa mga ginawa. Ha? Pati naman tayo, halos everyday, yung ating issue na lagi nating ini-vlog dito sa ating channel, yung PI na yan, nakakasawa na nga. Kaya itong mamang to, itong ating former president, nagsawa na rin, sumabog na dahil hanggang ngayon patuloy yung People's Initiative na yan. Hindi na nga sila takot sa Senado ngayon. Nag-away-away na. Wala na silang takot. They are very hungry for power. Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Grabe. Kung may sasakatupa Grabe yun ha. Baka ikaw
lalabas dyan sa Malacanang kagaya ng paglabas ng tatay mo. O, paano ba sila pinalabas? Ha? Nilusob ng taong bayan doon. Ayaw yan, ha? Ayaw yan mangyari ni Duterte sa iyo dahil kaibigan kayo. Oh, yan ang punto dyan. Senator Aimee and si Duterte, kaibigan yan. Pero, mamaya na si Aimee, ha? Pag-usapan natin rin yan si Aimee mamaya. Play. Pinilit mo ito. Lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung may isa sa katuparan ang parliament na porma ng panggobyerno, mensahe niya sa mga kongresista na magiging kabilang sa assembly. Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Mukhang pera kayo lahat. Oh, tingnan nyo, ha? Tama talaga tayo. Galit na galit itong ating Pangulo sa Kongreso, sa Kamara, kay Martin Romualdez. Sabi niya, mga buaya na ito, na mukhang pera. Ano bang ibig sabihin ng mukhang pera? Itong mga congressman na ito na walang mga prinsipyo, sabi niya, kahit alam nyong mali na yung ginagawa, patuloy pa rin kayo dahil dyan sa pera na yan. Dahil takot kayong hindi mabigyan ng budget. Ayaw niya yung ganyan. Maprinsipyo itong taong ito. Na presidente ito na walang kinuhang pera sa ating kaban ng bayan. Umuwi ng Davao na hindi pa rin mayaman kagaya ng ibang mga congressman dyan. Oh. Yan ang presidente namin. Oh. Sige, ulitin natin. Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Mukhang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Sinabi ng dating Pangulo na ang ambisyon umano sa pagbuo ng parliament ay galing kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw dapat kalimutan ni Pangulong Marcos na isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Okay. Yan, ha? Guys, huwag kayong magalit sa akin kung pinutol-putol ko itong video na ito kasi kailangan natin i-analyze word by word, sentence by sentence sa mga sinasabi ni Duterte. Mamaya, i-play ko itong video na ito na tuloy-tuloy na hindi natin i-cut-cut, okay? So, pasensya lang muna. Ngayon, i-cut ko lang muna by phrase, okay? So, sabi ni Duterte, ha, ito. Mr. President, huwag mong isipin na magplano na pataasin nyo yung term nyo bilang presidente. Kasi, sabi ni former President Duterte, may revelasyon siya tungkol dito na halos lahat ng mga presidente na nakaupo sa Malacanang walang ginagawa kundi nag-isip kung paano papalawigin itong para lang tumaas ang kanilang termino sa pagiging presidente. Diyan siya galit. Okay? Nung panahon na siya ay presidente, hindi siya nag-iisip ng ganyan. Kung 6 years lang ang being president, kontento na si presidente. 6 years should be 6 years only. Okay? Kasi, demokrasya tayo. Iba na naman ang mag-lead. Okay? 6 years, ibang presidente. Next 6 years, iba na naman. For the next 6 years, iba na naman. Ganon dapat ang demokrasya. So, kung ikaw na presidente ka, na tumungtong at nakaupo ka ngayon dyan sa Malacanang, huwag mong magplano na tataas yung term mo. Yan ang ibig niya sabihin. Kasi kaya nga galit siya. Gagamitin nyo pa ang pera ng taong bayan na dyan sa People's Initiative na yan, sa signature buying na yan.
At natuklasan pa yan ni Senator Amy Marcos mismo ang nagsabi na merong 20 million pesos kada distrito na ibinigay sa mga congressman. Gaano ba ito katotoo? Martin Romualdez, PBBM, paimbestigahan nyo itong mga pangyayaring ito. May aligasyon na sa inyo ha. Meron ng mga nag-akusa sa inyo tungkol dito. May kinalaman ba kayo dito? Kung wala kayong kinalaman, Mr. President at Martin Romualdez, kung hindi nyo kagagawan ito, paimbestigahan nyo ito. Paimbestigahan nyo ito. Ha? Save yourself. Okay? Ipagtanggol nyo ang sarili nyo. Patunayan nyo na wala kayong kinalaman dito sa mga akusasyon ng Senator Amy Marcos ng si Presidente Duterte. Okay? Pero, ngayon, ang tanong, imbestigahan ba nyo? Yung SMNI nga, pinaimbestigahan nyo na nagtatanong lang. Ngayon, na kayo na mismo ang tinuturo na kayo ang nasa behind dito, paimbestigahan nyo rin. Di ba? Kung totoong wala kayong ginagawang masama, paimbestigahan nyo kung sino ang nasa likod dyan. Let's continue ha. Let's continue. Wala, hindi pa tayo tapos. Ang taas pa nating vlog natin. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. Protect. I am calling now the armed forces and the PNP. Na ito yung matindi. Duterte is calling out the AFP, Armed Forces of the Philippines, PNP, Philippine National Police. Nag-call out na si Duterte. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. PNP, AFP. Protect the Constitution. You are being the Armed Forces of the Philippines. You are being the Philippine National Police under this Constitution. And you have the duty to protect that Constitution. AFP, PNP. Mas poprotektahan ninyo ang Constitution kesa Presidente at sa Kongreso. Kasi, ba't ko ba nasabi yan? Itong ating Constitution, hindi yan magbabago. We are the Constitution. AFP, PNP, Constitution kayo. Hindi na yan magbabago. Nandyan na yan lahat. Kung anong sinasaad dyan sa Constitution. Pero ang Pangulo at itong Kongreso, pwede pa yang magbago na yan. Kasi hindi natin alam, itong mga tao na ito, hindi natin alam kung ano ang kanilang plano, ano ang kanilang gagawin. Hindi natin alam kung ginasta na nila ang pera ng taong bayan na wala yan sa konstitusyon natin. Yan ang ibig sabihin ni Duterte. Protect, 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 protect the Constitution rather than protecting these government officials na gumawa ng kabalastuhan. Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa mga naging... Ito na. While itong ating former President Duterte was blurting out hot, mga maiinit na salita tungkol kay PBBM, present si Amy Marcos. Imagine that one. Very awkward nga. Yung tao nga sa harapan, nung makita sa video, laging nakatingin kay Senator Amy kung ano yung reaction ni Senator Amy while blurting the words na binanatan itong si PBBM. Present si Amy Marcos. Ngayon, sa media, si Senator Amy Marcos, no comment sa sinabi ni Duterte. I will understand Senator Amy because he is the ate, brother niya yung presidente. Si Senator Amy, galit siya dito kay Martin Romualdez. Galit siya kay Martin Romualdez. Ang sa atin lang dito,
Di ko lang maintindihan na itong si Senator, ito lang yun ha, ito lang yung ayaw ko kay Senator Amy Marcos. Hindi ko maintindihan si Senator Amy Marcos bakit ang ingay-ingay niya sa media, sa mainstream media. Ingay-ingay niya. Meron raw siyang ebidensya, meron raw siyang mga nakalap na impormasyon tungkol dito sa People's Initiative na wala naman siyang ginagawa. Kung meron kang ebidensya, patunayan mo, ipakita mo sa taong bayan for transparency para maniwala ang mga DDS sa inyo na tunay ka na sumuporta dito kay former President Duterte. 'Di ba? Oh, pati itong si Baste ha. Nag-speech itong si Baste Duterte before this sa speech yung ating former president. Sinabi ni Baste ha, very mabigat yung sinabi niya. Sabi niya, yung tatay ko ang nagpalibing sa tatay nyo. Kahit yun na lang ang isipin nyo. Bakit ngayon gusto nyong ipasok itong ICC, gusto nyong tirahin itong mga banat? Gusto nyong, ang binabanatan lang naman ni Duterte is itong Kongreso, pero bakit dinidihado ngayon ang mga Duterte? Mabigat yon. Parang sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Baste Duterte doon, wala kayong utang na loob. Pahayag ni dating Pangulo. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Nagsalita rin sa programa ang magkakapatid. Si Amy Marcos hindi nagsalita sa entablado. Di ko lang alam kung anong rason ni Amy Marcos. Pero for sure, in-invite yan ng mga management dyan. Na papasalitain itong si Amy Marcos because it will be a big factor kung magsalita si Amy Marcos, di ba? Pero hindi siya nagsalita. Si VP Sara nga nagsalita kasama nyo. Na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte, at Davao City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kitag mga congressman. Ito, mabigat itong sinabi ni Polong. Sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte, at Davao City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kitag mga congressman na hadlok sa ilang speaker. Nganong mahadlok? Okay, Bisaya yun ha. I-translate ko ng Tagalog. Ngayon lang ako nakakakita ng mga congressman na takot sa House Speaker. Yun ang sabi niya ha. Siya, hindi siya takot kay House Speaker. Nahadlok sa ilang speaker. Nganong mahadlok man? Duha ra man na. Hadlok patanggal pagka-congressman. Dito po ko panalong, sigurado. Yan naman ako ng party list na babae niya. Hindi na pinangalanan. Sabi niya, bakit raw takot itong mga congressman sa House Speaker? Dahil, dalawa lang yan. Una, takot silang matanggal bilang congressman. Dahil anytime, pwede, House Speaker has the kapangyarihan kung gusto kang tanggalin dyan. Pangalawa, takot yan na hindi mabigyan ng budget sa kanilang distrito. So, sabi nga yung iba, lahat ng mga congressman ngayon, under the umbrella of House Speaker Martin Romualdez, lahat raw yan zombie na, zombie. Zombie na yan lahat. Kung ano ang sasabihin ng House Speaker, follow ka kaagad. Wala nang sabi-sabi para mabigyan ka ng budget. Kung anong ipakain nyo sa zombie, kain lang yan lahat. Kakain yan. Takot yan lahat, di ba? Pero si Polong, sabi niya, matanggal na siya. Wala na, matatanggal na siya. Kasi siya lang yung congressman, isa siya sa mga brave congressman na alam niyang mali yan. Bakit naman ako susunod sa inyo? Di ba? Para man na. Hadlok patanggal pagka-congressman. Dito po ko panalong, sigurado. Yan naman ako ng party list na babae niya. Hindi na pinangalanan ni Representative Duterte ang tinutukoy nitong party list representative. Ibinulalas naman niya ang kanyang galit sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ibuhat na yung drug smuggler
O drugs smuggler ko dato na kay kung ano na pamanggod sa inyo tubangan ron. Di ba? Grabe ang tapang ng tao nito. Kasi nung panahon ni Trillanes, di ba? Sinasangkot siya dito sa bawal na gamot. Na smuggler raw siya. Sabi niya, kung pumasok ako ng ganyan, dato na raw siya. Dato means mayaman na sana siya. Prangkahan yan, ha? Inamin naman ni Mayor Baste Duterte na nasaktan siya sa planong pagpapapasok ng ICC sa Isa pa itong ICC na ito, bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Kanang ICC, gusto lang yun ako na ikaw. Ito na yung sinabi ni Baste, ha, tungkol sa ICC na ito at tungkol dito sa walang utang na loob itong, alam nyo na. Was there. Timan-in ninyo. Inyong amahan raba gipalubong sa akong amahan. Kana na lang gyud unta. Pero wa gyud ninyo. Na. Okay, ha? Sa mga hindi nakaintindi ng Bisaya, ang sabi ni Baste doon, ang aming ama na si former President Duterte ang nagpalibing sa inyong tatay na si Ferdinand Marcos E. Sr. Dahil noon pa yan, ayaw ipalibing yan sa libingan ng mga bayani. Ng mga yelos. Maraming papalag dyan. But because of Duterte's influence, in-emphasize yan ni Duterte na si former President Marcos Sr. ay karapat-dapat mailibing sa libingan ng mga bayani because he is qualified to be malibing dyan. Qualified yan nasa ayon yan sa batas natin. Okay? Pero itong mga yelo na ito, ayaw nilang ipalibing si Marcos. Kahit qualified itong si Ferdinand Marcos. Pero si Duterte, because of his influence, siya yung presidente at that time, we must follow kung ano yung nakasaad sa batas. Because of him, Duterte, nalibing yung tatay. Ako, maganda, personal man yun eh. Mawadaan di kong respeto ninyo. Naging maikli What ang nagrespeto? Wala nang respeto. Kasi, wala kayong utang na loob sa madaling salita. lang naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Daghang salamat. Ito namang si VP Sara, wala naman siyang mabigat na sinabi sa administrasyon because he still respects PBBM. He is under the administration of PBBM. DepEd Secretary itong si VP Sara. Pero di ko lang alam sa analysis ko, one of these days, baka next year, next month, di natin alam, matatanggal itong si VP Sara bilang DepEd Secretary. Baka lang analysis ko lang yan. Posibleng matanggal ito. At itong si VP Sara, posibleng buhayin nila muli yung impeachment kay VP Sara. There's a big tendency. Hindi ko pinangunahan pero posible itong mangyari Posible. Para lang akong para pa rin pinangunahan ko, 'di ba? Pero malaki kasing bagay yan Takot na sila. Takot na sila. He is under the administration. Respeto na lang ang natira dyan kay VP Sara sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Sa inyong suporta sa ako ang trabaho, Vice Presidente ug Secretary sa Department of Education. Ayon sa Davao City Police Office, umabot sa mahigit 53,000 ang dumalo sa naturang prayer rally. Ito ang unang balita, R. Jill Relator ng GMA Regional Team. Okay. So,
na-comment ko na lahat ha, na-reactan ko na lahat itong nangyari kagabi. Okay? Yung mga late na nakapunta dito sa ating vlog ngayon, sa ating live, pwede nyo balikan ito mamaya. Pero pinutol-putol ko itong video na ito, di ba? Kanina, kasi nagre-react tayo word by word, phrase by phrase, sentence by sentence. Ngayon, i-play ko itong video na ito, okay? I-play ko ito ng tuloy-tuloy na hindi natin puputulin. Okay? Let's play the video again. Wala na naman ho dito. Walang balik. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos na baka raw magkaroon ng gulo kung ipagpatuloy ang People's Initiative para amyandahan ang saligang batas. Tinuturo rin ni Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at First Lady Liza Araneta Marcos na nasa likod umano ng isinusulong na reforma sa gobyerno. Unang balita si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Mabigat ang mga akusasyong binitiwan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng mga dumalo sa isinagawang prayer rally sa Rizal Park, Davao City kagabi. Bago ito, sinabi ng dating Pangulo na hindi siya kalaban ni Pangulong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Ngunit napipilitan na umano siyang magsalita laban sa mga tao sa gobyerno. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Ikaw pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabor lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Binanggit ni Duterte ang tungkol sa isinusulong na charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Wala raw nakikitang problema ang dating Pangulo sa kasalukuyang konstitusyon. Ikinagalit niya ang mali umanong paraan para makakalap ng pirma para sa People's Initiative na may kapalit umanong pera. Banta niya kay Pangulong Marcos kung ipagpapatuloy ang People's Initiative, baka raw magkaroon ng gulo. Mr. President, kaibigan kita, Bingbong. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kung may isa sa katuparan ang parliament na forma ng panggobyerno, mensahe niya sa mga kongresista na magiging kabilang sa assembly. Wala akong tiwala sa inyo. Wala kayong prinsipyo. Bukang pera kayo lahat. Yan ang totoo. Sinabi ng dating Pangulo na ang ambisyon umano sa pagbuo ng parliament ay galing kay First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Hindi raw dapat kalimutan ni Pangulong Marcos na isang termino lang siya at iyan daw ang dapat masunod. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years. Kalimutan mo na yung kay Romualdez kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Yun lang ang dasal ko. Reject, protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan.
Dumalo ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos sa naturang prayer rally. Ngunit hindi na siya nagbigay ng pahayag kaugnay sa mga naging pahayag ni dating Pangulo. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ng Malacanang ukol dito. Nagsalita rin sa programa ang magkakapatid na sina Vice President Sara Duterte, Congressman Paulo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Karon ra ko kitag mga congressman nga hadlok sa ilang speaker. Nganong mahadlok man? Duha ra man na. Hadlok patanggal pagka-congressman, dito po ko panulong sigurado. Yan naman ako ng party list na babae diya. Hindi na pinangalanan ni Representative Duterte ang tinutukoy nitong party list representative. Ibinulalas naman niya ang kanyang galit sa mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ibuhat na ko drug smuggler. O drug smuggler ko dato na kay kung ano na pamanggol sa inyo tubangan ron. Inamin naman ni Mayor Baste Duterte na nasaktan siya sa planong pagpapapasok ng ICC sa bansa upang imbestigahan ang kanyang ama ukol sa drug war. Kanang ICC, gusto lang yun ako na igawas dere. Timan-in ninyo. Inyong amahan ra ba gipalubong sa akong amahan? Kana na lang yun unta. Pero wa yun ninyo. O na, ako. Pagkana, personal man yun eh. Mawadaan di kong respeto ninyo. Naging maikli lang naman ang mensahe ni Vice President Sara Duterte. Daghang salamat sa inyong suporta sa ako ang trabaho, isip, Vice Presidente ug Secretary sa Department of Education. Ayon sa Davao City Police Office, umabot sa mahigit 53,000 ang dumalo. Decibel Lim, good day watching from Dumaguete. Shout out sa mga taga Dumaguete dyan. Jezebel Lim. Ayan. Sa naturang prayer rally. Ito ang unang balita, R. Gil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Okay. So ngayon, mag-conclude tayo dito sa pangyayari, okay? Sa mga nangyari kagabi sa Davao prayer rally, sa mga mabibigat na sinabi ni former President Duterte, sa mga mabibigat na sinabi ng mga anak ni former President Duterte na si Basti Duterte, si Pulong Duterte, nandun si Amy Marcos, nandun din si VP Sara, lahat ng mga kaalyado ni Duterte na loyal pa rin sa ating former President, at pati yung loyal na abogado na si Vic Rodriguez, loyal ito sa mga Marcos, ha? Loyalista ito dati si Vic Rodriguez, pero nandito kagabi sa prayer rally sa Davao ni former President Duterte. Sa lahat ng mga pangyayaring ito, sa lahat ng mga revelasyon ni Duterte tungkol dyan sa bangag issue na yan, sa PIDEA na number 1 pa rin siya sa listahan, sa Kongreso na hindi nagustuhan ng ating mga kababayan dyan sa People's Initiative na yan, sa lahat ng mga nangyari kagabi, ito lahat. Alam ko, sobrang gulo ito ngayon. Magugulo ito ngayon this week, no? Maraming lalabas na mga galawan. Maraming lalabas na mga moves sa Kongreso, sa ating presidente, marami ito. Aabangan natin ito lahat. Grabe guys. Yung nangyari kagabi, no? Sumabog lahat. Di ko lang alam kung ano ang magiging epekto from Luzon, Visayas, and Mindanao itong sinasabi ni former President Duterte. To think na si FPRRD, ang trust rating pa rin niya ay sobrang taas. Marami pa rin naniniwala. Luzon, Visayas, Mindanao, lahat ng mga kababayan natin. And remember, Vice President Inday Sara Duterte is number 1 sa rating ngayon sa survey. Si Martin Romualdez, pang last. So ano na ngayon? Magiging magulo ito. Di ko lang alam ha. Nasa peligro ang former President Duterte natin sa kanyang mga sinasabi. Di natin alam, ituloy na nila yung ICC.
Di natin alam, mas lalong tratrabahuin nila itong People's Initiative na ito. Di pa natin alam ito ha. Maghihintay lang tayo para i-react natin dito yan sa ating Donmar TV. Okay? Hindi ko na mababasa lahat itong mga mga comments ninyo kasi ang sobrang dami. No, isa pa dito, good day watching from Grand Europe CDO. Oh. Alam naman natin, natuklasan natin lahat ito kagabi, natuklasan na meron parang mga ganitong galawan na ito. So, the conclusion is, magiging magulo ito. Magiging magulo ito. Di ko lang alam kung ano ang magiging move ng ating administrasyon sa ginawa dahil dyan sa prayer rally na yan. Maybe one of these days matanggal si VP Sara. Ma-impeach si VP Sara. Di natin alam. Okay? Dahil sabi ni Duterte ha, ito yung matindi niyang sinabi na baka itong pagtipon-tipon natin ngayon dito sa Davao, it will multiply 10 times, mag-multiply ito. Dahil ang taong bayan, ha, hindi na talaga nagustuhan itong ginagawa nitong People's Initiative na ito na binabayaran nyo ng pera itong taong bayan. Ganyan ba kayo manginginsulto sa taong bayan? Marami sa ating kababayan ngayon na hirap. Walang panggamot sa hospital, walang pera. Pero anong ginagawa nyo? Ginasta nyo sa mga walang hiyang mga People's Initiative na yan. Now, kung itong ating administrasyon, kung hindi nyo pa iimbestigahan itong sinong may pasimuno dyan sa People's Initiative na yan, I would say na guilty kayo. Kung hindi nyo pa, as of now, you should investigate sinong nagpa-move yan. Kasi kung di nyo investigahan yan, baka kayo ang nagpagawa niyan. Di ba? So, guys, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Pabor ba kayo kay former President Duterte sa lahat ng mga sinasabi niya kagabi? Pabor ba kayo? Dapat na bang tanggalin si PBBM as president? Tanong lang ito, dapat na bang si Martin Romualdez ang tanggalin lang? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan sa comment section at pag-usapan natin ito sa comment section. Okay? Guys, i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And i-subscribe, i-follow ang Donmar TV kung nagustuhan ninyo ang ating live ngayon. Okay? So, have a great day. Have a great night sa loob at labas ng ating bansa. Mahal ko kayong lahat. God bless sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Ito po si Donmar TV. See you